Bago tayo mag-commercial, isama muna natin at makipagkwentuhan mo tayo sa isang abogado, incoming president ng Philippine Bar Association's attorney Beda Fajardo. Nasa linya po natin, partner. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Yes. Si Jasmine po ito at si Ricky. Morning po. Magandang umaga din. Good morning. Good morning Opo. din. Attorney, gusto lang naming ma-enlighten dito ho sa filing of cases, dito ho sa pork barrel scam. Una ho, gaano ho katagal sa palagi niyo aabutin itong kasuhong itong sa pork barrel scam, attorney? Anong ibig mo sabihin hanggang sa matapos? Oho. Apo, hanggang sa matapos po, yung makakita ho. Medyo matagal yan. Kung nakita mo lang yung mga ebidensya, isang banload yun. Kung nakita mo sa ang ebidensya na binigay sa ombudsman, marami yon. Mhm. It will take a little time, pero bibigyan ng priority yan. Mm. Okay. It will take time. Opo. Kasi ang tanong po ng taong bayan na Attorney Fajardo, posible ba talaga na makulong itong mga senador at saka mga congressman na nasasangkot dito sa kasong ito? Can they be suspended from work? Can they pwede ba silang maaresto? At pwede ba talaga mag-prosper itong plunder charges sa ombudsman? Yan, ang hindi ko yan yung mga tanong nyo. Lahat yan, speculation, ha? Mhm. Pero sa base ng mga ebidensya at saka yung testimonial, yung mga whistleblowers, sabi nila mayroon silang direct evidence at saka mayroon nakita nilang alam nila personal na nangyari at saka sa base ng mga ebidensya na binigay sa ombudsman, may malaking possibility. Okay. Sige, Malaking possibility. Apo. Attorney, doon muna tayo sa kwan, no? Simulan natin doon sa alam naman ho natin doon sa mga lagi hong sumusubaybay dito na itong ang ombudsman re-reviewin pa ho nila itong mga ebidensyang ito, napakarami, yung mga testimonya bago ho ito ipasa o isampa ho talaga sa sandigan bayan. Para makakuha ng probable cause. Apo. So tama yan. Basically sa legal standpoint, parang yung level sa ombudsman hindi pa naman talaga ito yung magsisimulang di ho ba? Bakbakan ng kaso di ho ba? Hindi pa yun. Ayan. Comparable pa. Opo. Ngayon, attorney, doon sa nakita rin nyo ito sigurado sa television yung dami, yung volume ng mga ebidensya at may mga testimonya pa na sabi nga ho ng iba, talagang glaring yung evidence. Gaano ho kaya sa palagay nyo katagal sa level ng ombudsman ito ma-review dahil may mga previous din hong statement na kung sakaling insufficient pa, ito ho'y dadagdagan pa. Yung nyo nakikita bilang eksperto dito ho sa level na ito, gaano ho kaya ito tatagal bago ho ito mai-turn over sa Sandigan Bayan, attorney? Hindi naman magtatagal yan kasi mayroon yan sinasabing national interest. Bibigyan ng priority yan. Pero yung time, hindi, comparatively, dahil nga sa ebidensya, although probable cause lang natin dyan, pero ang ebidensya marami, pero hindi yan kasing tagal ng kung main case hearing na. Mhm. Oo. Okay. Bibigyan ng priority yan. Matagal ng konti yan kasi individually, if you're referring individually, yan. Then marami mga suspect dyan. So, it will take a little time, pero hindi kasing haba kung main hearing na yan. Pero attorney, meron mo ba tayong parang Pero average? bibigyan ng priority yan kasi mayroong public interest yan. That's true. Pero attorney, meron ho ba tayong parang average years kung ang isang kaso ay magpo-prosper sa ombudsman? Comparatively madali yan kaysa civil court, sa ordinary civil courts. Madali yan. How long can it take, sir? Compared 2 sa ordinary years, 3 civil courts. years? Kanyan, hindi abutan niya. Yeah, mga years yan, pero mga more than a year yan. Pero mas madali yan kaysa ordinary civil courts. Ordinary. So sa inyong estimate, more than a year, attorney? Sa inyong estimate? Estimate ko yan kasi primero ang state nag-present ng ebidensya. Pagkatapos yung namang kabila, yung kanilang depensa. Kung marami kasi seryoso ito, maluba ito rather,
So, maraming witnesses. Nakita niyo ilang whistleblowers yun. Di sa kabila, mayroon din silang mga testigo. Opo, Mayroon opo. din silang evidence. So, ganun yan eh. Opo. Magbibigyan ng yung mga suspect, yung akusado, ng due process. Okay. Bibigyan silang due process. Opo, opo. So, ibig sabihin, attorney, dito, kasi iisa-isahin din ho nila yan, di ba? Sa ombudsman level, iisa-isahin ho nila yung sa mga respondent. Yeah, Opo. It's saying that's part of due process. Opo, opo. At sa level po ng ombudsman, isa-isa din po silang sasagot dito ho sa mga charges na ito. Oo, sa mga charges, bibigyan sila ng pagkakataon mag-present ng kanilang ebidensya. Ayun. Ng kanilang, oo. Oo, and the time na yun ho ay nabuo na, isa-isa na ho silang nakasagot, saka pa lamang ho ito magdedetermine ang ombudsman if ito hong kasong ito ay turn over na sa Sandigan Bayan. Ano ho, attorney? Oo. Kasi Ayun. mayroon dyan, mayroon element of conspiracy. Yes. Pwede mo pwedeng isa-isa yan. So, kailangan, a series of acts yan. Yes. Series of acts. So, at saka, kailangan dyan may conspiracy para yung privado, yung mga private individuals na suspected, Opo. ay may sama. Opo, opo. So, may conspiracy yan. At saka, series of acts. Okay. Series of criminal acts. Opo. Attorney Fajardo, can you take us through the process? Ibig sabihin, kahapon po, nagkaroon na po ng pagpa-file ng kaso sa ombudsman. What happens from there, attorney? Then, yun nga, mag-determine ang ombudsman ng probable cause Okay. para maisampa iyang kaso sa Sandigan Bayan. Oo. Kung may probable cause, then pwede magkakuha ng ombudsman ng suspension. But that suspension is only for a particular period, of 6 months. Yung suspension dyan sa ombudsman is different from the arrest sa Sandigan Bayan. Okay. So yung suspension, halimbawa sa mga senador tsaka congressman, ang magdedetermino ng ombudsman, tama, attorney? Yan, Apo. ang ombudsman mag-determine yan. Tapos yung mga ang mga aspeto ng mga pag-aresto sa mga respondent na kung ito ay nasa sa Sandigan Bayan Nasa na. korte yan. Sandigan Bayan Ayun, yan. malinaw yan, malinaw po yan. Okay, kasi nga ho, meron hong kwan ngayon, parang nagko-conflict sina Senador Frank Drilon tsaka si Senador Miriam Santiago sa Senado, hinggil nga ho dyan sa suspension na yan. So, paki-educate nyo din nga ho kami dyan kasi may sinasabi si Senador Miriam na yun namang binabanggit ni Drilon na hindi pwedeng isuspende itong mga senador, Senate rules yun. Iba raw ang sinasabi ng konstitusyon na the moment na na-file ng kaso, parang ganun lumalabas, pwede na hong isuspend. Ano hong kwan dyan? Wala namang doon. Wala namang conflict yun sa dalawa na yun. Kasi habang wala pang probable cause, so wala pang suspension. Okay, okay. Oo, kapag may probable cause na, yun ang suspension dyan. Parang automatic So, tama ba? din sana din si Senate President Dillon, hindi automatic yan. Mag-order ang ombudsman yan. Okay, alright. Tama sila. At this point, wala pa. There's no point of saying suspend. Na ng suspension. At this point, wala pa. Probable cause mo na yan. Ayun, malinaw yan. Salamat doon, attorney. Okay, tapos may isa pang move, attorney. Sinasabi ninyo na, ang isa nating titingnan dito, this is a parang celebrated case, ang laki-laking issue, pero para may sinasabi na gustong medyo itago na kaunti. Hindi masyadong ilabas sa media yung mga information na gagawing sa investigation ng ombudsman. Ano hong inyo nakikita doon, attorney? Depende yan sa discretion ng ombudsman. May mga hindi naman may discretion ng ombudsman kung anong occasion na pwede hindi ilantad sa media yan. Alright. May mga matters na hindi dapat ilantad sa media. Yan. Magdi-discretion ang ombudsman yan. Pero hindi pwedeng i-total yan kasi may freedom of information. Alright. Sige, ako last question na ako, attorney, dahil ito nga, parang pinag-uusapan namin, medyo futuristic tayo Mahirap din naman tayo mag-usap. Hindi, pero importante. Importante. Siguro, attorney, ang gusto ko pang itanong sa inyo, yung kaninang binanggit ko rin, na bilang eksperto ho kayo, sa nakita ho ninyong volume ng ebidensya,
tsaka yung mga testigo rin ho, ito naman araw-araw nasa media ho ito, yung feel lang ho ninyo, yung determination ng probable cause, anong porsyento na may makikita hong probable cause ang ombudsman and eventually will lead to the suspension sa work nito ho mga sangkot na congressman tsaka senador. Pero ikaw correct kita, hindi ako eksperto. Ako ay tumutulong lang sa bayan. Okay pa, sige po. Tumutulong ako parang mapaliwanagan ng bayan. Sige po. Yan ako, kaya tumutulong ako sa inyo. Opo. Yung bilang sa abogado tingin po. ko, sa tingin ko, malaki ang posibilidad. Ayun. With these evidences, ano ho? Oo, kasi ang whistleblowers, mayroon silang personal knowledge. Oo. Tapos, At saka mayroon silang hawak na ebidensya. at kung malaki ang possibility, hindi na ito kinakailangan tumagal pa ng napakatagal. Hindi nga. Kasi mayroong public interest yan. Kasi nga, meron ng mga Itang first of its kind in the country. Opo. Kasi nga may mga lumalabas na attorney dito, yung response nung halimbawa ni Senador Enrile na ito daw iminadali. Pero sa palagay ho ng marami, sa dami ng ebidensyang ito, parang ang hirap madaliin ito. Attorney, Yan, bibigyan yan definitely ng due process. Alright. Yan due process na yan ay mahalagang prinsipyo yan sa Constitution yan. Tama po. Igagalang yan. okay. I'm just curious, attorney, no? Pero kasi kahapon, nung in-interview yung mga senador, ang sinasabi ho kasi nila, they will explain in due time. Pero sa dami po sa bulto ng mga ebidensya na naipresenta, diyan po sa ombudsman, ano kaya ang mga argumento na pwedeng mag-debunk doon sa ibinabatong akusasyon ng mga whistleblower, kasama na rin po ang mga bulto-bultong ebidensya? In your opinion, attorney? Ang due process malaking bagay yan. Tingnan mo yung nangyari sa Maguindanao. Mas maggrabe yun. Hanggang ngayon mayroong pang because ang due process, bibigyan sila ng pagkakataon, i-detest ang sarili nila. Karapatan niyang constitutional na hindi mo pwede tawaran. Anyway, attorney, nice talking to you. Salamat po. Salamat po, attorney. Salamat din at sana nakatulong ako Thank you. sa inyo Of course. bayan, ha? Of course, you did. Salamat po, salamat. Attorney, thank you so salamat much. din. Alright. Salamat din. Si Attorney Beda Fajardo, incoming president ng Philippine Bar Association.